Hello guys, welcome back to our channel. Mayroon tayong gagawin. Ito, isang Bluetooth. Mayroon na siyang microphone. Mayroon na rin akong nagawang ganito, yung previous video ko guys. Panoorin nyo. Tapos ito, may nagpapagawa naman sa atin. So itong mic niya okay naman. Mayroon namang indicator light. So okay ito. So ang problem dito guys ay wala akong type C na USB cord. So hindi ko matesting ito dahil wala akong type C na USB cord. Yan, mag power on tayo. Yan, walang nangyari. Power on tayo. Walang nangyari. So hindi ko ito matesting dahil wala akong USB cord na type C. So ang gagawin natin ay hanapan na lang natin ng paraan ito paano natin itong masuplayan. So tanggalin natin itong mga tornilyo niya guys. At gaya ng dati guys, habang nagtanggal tayo ng tornilyo, paki-like, subscribe, and share. Maraming salamat guys. Maraming salamat. So sundan nyo lang guys, sundan nyo lang itong ginagawa natin. Anong gagawin? Sundan nyo lang. Ang channel nga pala na ito guys ay para sa mga beginners lang. Kung ikaw ay matagal nang nag-repair, alam mo na ito, pwede mo nang skip ang video na to. Para lang ito sa mga beginners. Dahil ang tinuturo natin dito ay basic in electronics. Mga basic lang tayo guys. Okay? So sundan nyo lang. So ito, tanggalin natin itong mga tornilyo. Hindi natin ito na testing dahil wala tayong USB cord na type C. So ang Bluetooth na ito ay parang binuksan na. May history na siya na binuksan na siya. Kasi yung na-repair ko yung ganito, mayroon siyang lead light sa harapan ng speaker. Dito sa harapan ng speaker mayroon siyang lead light. So ito wala na. Parang kinuha na. Iwan ko kung kinuha na o wala talaga ito. Pero yung na-repair ko dati mayroon naman. Yung ganito. Tanggalin muna natin itong speaker niya. Tingnan natin alin dito yung terminal ng speaker at saka battery. So ang gagawin natin, mag visual inspection muna tayo. Bakit walang power? Siguro itong charging port niya, ito yung sira. So ang gagawin natin dahil wala tayong type C na USB cord, wala tayo niyan, dito tayo magsusupply sa battery mismo. Magsusupply tayo sa battery. Doon tayo maglalagay ng dalawang paa sa battery. Tapos susupplyan natin. Tapos tingnan natin kung magpa-power on ba siya. So kapag nag-power on siya, ibig sabihin charging port yung sira. Ibig sabihin yung charging port ay sira, hindi nakadaloy yung 5 volts papunta doon sa mainboard. So ito na siya guys. Medyo madilim guys kasi nawala yung light ng cellphone natin dahil habang nag vlog tayo, naka charge yung cellphone natin, tsaka nawawala yung light kasi
sabi ng cellphone, temperature is too high. Kaya nawala yung light ng cellphone natin. So pasensya na guys, madilim itong video na to. So yan guys, check muna natin ang battery niya kung may laman bang battery. Tingnan muna natin, ayusin natin sa pag-check. Tingnan muna natin ang battery kung may laman ba. Tapos dito tayo mag-i-inject ng voltage mamaya. Dito tayo mag-i-inject ng voltage sa may battery terminal. So guys, habang nag-test tayo, like, subscribe, and share. Maraming salamat. So ito na siya guys. Tingnan muna natin ito. Saan ba yung power button niya? Tingnan natin. So ito, mag-supply tayo, mag-i-inject tayo ng voltage. Try nating mag-inject ng voltage dito sa terminal ng battery. Try tayong mag-inject ng voltage. Tingnan natin kung magpa-power on ba siya. Kung mag-power on siya, ibig sabihin doon yung sira sa charging port doon. So dito tayo sa battery terminal. Mag-i-inject tayo, voltage injection. So, mag-i-inject tayo ng voltage sa battery terminal. Yan. Tapos, pag nag-inject tayo ng voltage, paano natin maitulak itong push button niya? Yung power button niya.
dalawa lang yung kamay natin. Buti sana tatlo yung kamay natin. Yung dalawa dito sa battery terminal, yung isa nag-on ng power button. So mahirap guys. So lagyan na muna natin siya ng paa. Ito yung dalawang terminal, positive at saka negative, lagyan natin ng paa. Nilagyan natin ng paa. Tapos dito tayo magsusupply para hindi na natin siya hawakan. Doon na tayo magpo-push button doon sa power button niya. So ito isusupply natin guys. Isusolda natin ito doon sa dalawang paa para hindi na tayo maghawak-hawak pa. So tingnan muna natin yung isusupply natin. Ayan, mayroon siyang lumalabas na voltage. So ito yung isusupply natin dito sa dalawang paa. So dito ito sa battery terminal. Ayan, isolda natin dito ang supply natin. Ayan. So tapos na siya natin masupplyan. Tapos doon na tayo mismo sa push button. Sa power button na tayo magtutulak. Hanapin muna natin saan yung power button. So wala. Hanapin natin saan yung power button. Hanapin natin guys saan yung power button. Tanggalin muna natin itong battery. Tanggalin natin yung battery. Tanggalin muna natin ang battery. Tapos magpo-push button tayo, power. Hanapin natin yung power button. Itong isa. Wala. Itong isa. Ayun guys. So yan. So umilaw siya. Ibig sabihin nabuhay siya. Kahit walang battery. So nabuhay siya. Nanggal na yan. Yan yung supply natin. So nabuhay siya. Tapos try nating ibalik ang battery kung mamamatay ba siya. Try natin ibalik. Ayun. Hindi siya namamatay. Ibinalik natin yung battery. Hindi siya namamatay. Ibig sabihin ang battery ay hindi shorted. So yan. Tapos off tayo. Ayun. Nag-off tayo. Tapos try natin on ulit. On natin ulit. Ayan. Nag-on na naman. So okay itong ginawa natin. So alam na guys. Alam nyo na anong susunod na gagawin. Dito na tayo magsusupply sa battery. Dito na tayo maglalagay ng USB cord. Putulin natin sa dulo at doon na natin isolda. Doon na tayo magsusupply. So ganito lang yun guys. So ibig sabihin nagsupply tayo dito sa battery at nagpower siya. Ibig sabihin charging port yung sira. So wala naman tayong type C na USB cord. Kaya hindi natin na-testing doon. Wala namang binigay ang may-ari nito type C na USB cord. So yan na guys. So hanggang dito na lang ang video na to. So maraming salamat sa panonood. Try tayong mag-plug out. Tingnan natin kung mamamatay ba siya. Plug out. Tapos tingnan natin kung mamamatay ba siya. So hindi siya namamatay. Ibig sabihin nag-charge yung battery niya. Ibig sabihin okay yung ginawa natin. Ibig sabihin alam nyo na rin ano susunod na gagawin. Okay guys. So ang susunod na gagawin ay lagyan ng USB cord yung battery terminal. Doon na tayo magsusupply.